Kapwa raw may paglabag ang mga militante at pulis sa marahas na kilos protesta sa Department of Agriculture kahapon. Yan ang tingin ni Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales. Ang ilang nasaktang pulis naghain na ng reklamo sa CHR. Sagot naman ang mga militante, dinipensahan lang daw nila ang kanilang sarili. May report si John Consulta. Ang dapat sana'y mapayapang protesta. Nabalutan ng tensyon at nauwi sa karahasan. Ilan lang ito sa mga marahas na eksena sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture kahapon sa magkabilang hanay ng militante at pulis, parehong may nasaktan at nasugatan. Kanina, naghain na sa Commission on Human Rights ng reklamong paglabag sa karapatang pantao ang mga nasaktang pulis na sila Superintendent Pedro Sanchez at PO1 Mark Epricia. At least mabigyan ng katarungan lalo na sa kanya is yung maling ginawa po nila na pambubugbog. Siguro naman kung sila po nabubugbog, nireklamo yung pulis, siguro yung ginagawa din po nila, pag ginawa po naman sa pulis na hindi maganda, siyempre may karapan din naman yung pulis na magreklamo. Pero ayon sa mga militanteng sumugod, reaksyon lamang daw ang kanilang panlalaban sa di umano'y pananakit din ng mga pulis. Kaya nag-resist ang mga magbuki dahil ang grupo ni Colonel Sanchez may naglabas ng M16. Hindi pwedeng gamitan kami ng M16 dahil kami ay lehitimo ang aming pinagpanawagan dito. Si CHR Chairperson Eta Rosales, na dating representative ng Akbayan sa Kamara at kaalyado ni National Anti-Poverty Commission Chairman Joel Rocamora, nakita raw na parehong may paglabag ang mga militante at pulis sa nangyaring girian. You should not abuse, your right to the point of trampling upon the rights of these people, the law enforcers themselves. Alam mo, mga opisina, sagrado din yan Dapat ginagalang natin. Nag-ugat ang girian sa protesta ng mga militante laban kay Rocamora. Ginagamit daw kasi ni Rocamora ang Coco Levy Fund para sa pangangampanya ng party list group na Akbayan at kandidatura ni Risa Ontiveros. Nauna lang itinanggi ni Rocamora ang akusasyong ginagamit ang Coco Levy Funds. Sa isang statement, sinabi naman ni Ontiveros na hindi raw niya papayagang mangyari ang paratang ng mga militante. 3 dekada na raw niyang ipinaglalaban ang Coco Levy Fund para sa pagpapaunlad ng coconut industry. Dinepesa naman ng Malacanang si Rocamora. Hindi naman po si Secretary Rocamora yung may control doon sa Coco Levy Funds. Meron po marami po tayong mga miyembro ng gabineteng nakaupo po doon sa Presidential Task Force on the Coco Levy Fund. John Consulta, GMA News.